Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 11, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 3, verse 13 to 17. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat ninyong binyagan at kayo pa ang lumapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari sapagkat ito ang nararapat gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan na si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una ay humingi po ako ng paumanhin kundi ko kagad na isend kahapon yung ating gospel reflection dahil talagang napakahirap po ng signal. Sa gospel po ngayon, lumapit si Jesus kay Juan upang magpabinyag. Isang nakakagulat na tagpo. Kasi po nung panahon na nagbibinyag si Juan, ang kanyang purpose ay para sa pagsisisi. Kaya lumapit si Jesus sa kanya, wala naman itong kasalanan. Kaya anong ginawa ni Juan Bautista nung ma-recognize si Jesus? Pinigilan niya, "Bakit po ba kayo pa ang dapat magpabinyag? Hindi ko kayo dapat ang magpabinyag. Dapat ako ang magpabinyag sa inyo." Dahil si Juan mismo, nare-recognize niya na walang kasalanan si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Narito siya, nagpapabinyag siya upang matupad ang kalooban ng Diyos Ama. Kaya makikita natin na hindi ito tungkol sa kanyang pangangailangan na magpabinyag, kundi ito ay patungkol sa kanyang pakikiisa. Pakikiisa sa mga makasalanan, pakikiisa sa sangkatauhan. At kaya naman nung magpabinyag siya, sa sandaling iyon, dito sa senaryo na ito, dito natin nakita yung tatlong persona. Nandun si Jesus at nung magpabinyag siya, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu sa anyo ng kalapati. At narinig ang tinig ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak." Isipin natin, di ba, can you just try to imagine, ito yung kauna-unahang public, parang ito yung appearance na na-record in public. Can you try to think of it na si Jesus, bago gumawa ng himala, bago magturo, bago magpagaling, nagpabinyag muna siya. Ibig sabihin, bago siya gumawa, pinili muna niyang makisama at sumunod. Sa atin, tayo bilang tao, madalas baligtad. Gusto nating patunayan yung sarili natin. Gusto natin ipakilala kung sino tayo. Kung minsan, ito yung attitude natin bago tayo pasako, bago tayo sumunod. Pero kay Jesus, hindi. Pinili niya muna na makisama at sumunod. Kaya sinasabi ng Ebanghelyo na nagre-remind sa atin na sumunod lang tayo. Hindi natin kailangan maging perpekto para tanggapin ng Diyos. Sa binyag ni Jesus, ipinapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging anak. No? Hindi sa pagiging sikat, hindi sa pagiging mahusay o makapangyarihan. Kaya, ano ang challenge sa atin ng gospel ngayon? Una, piliin natin yung kababaang loob kaysa sa kayabangan.
Pangalawa, piliin ang pagsunod kaysa kahit hindi natin naintindihan. At pangatlo, alalahanin na tayo ay minahal. Minahal na tayo ng Diyos bago pa tayo kumilos. Kapag malinaw yung identity natin bilang anak ng Diyos, hindi na natin kailangan magpanggap. Let us pray. Ama namin mapagmahal, salamat sa paalala na kami ay iyong mga anak. Tulungan mo kaming yakapin ang kababaang loob at yung tapang na sumunod sa iyong kalooban. Sa bawat pagyuko, naway mas makilala namin ang iyong pag-ibig at sa bawat takbang, ikaw nawa ang aming lakas at gabay. Amen. Na-bless po ba kayo ng today's gospel? Share po natin ito, no? Yung mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay minamahal bilang anak ng Diyos. Kaya i-share po natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga classmate. Huwag natin itong itago. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all. Oops, P.S. Do not forget to attend your Sunday worship, your Sunday Mass. Salamat po.